Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo. Nagbabalik sa ating weather analysis pagkatapos po ng ating mahabang panahon na wala sa ere. Nagbakasyon po tayo during the past week. So wala mo ng YouTube update, hindi na tayo nagpaalam since ikaw naman po kayong may istorbo. At alam naman natin na wala namang tropical cyclone. Kaya it is much needed break din para sa part ko. Okay, so ito ang ating weather analysis ngayong Lunes hanggang Miyerkules, November 21 hanggang 23, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa na natin. Recap muna tayo for the past week. Simula nung Lunes, nung Lunes kasi nung Sunday, nag-release pa tayo ng YouTube update. At binanggit natin may hanging silanganin. Nagpatuloy po yan hanggang sa umabot ng Biyernes, Sabado na medyo lumakas po yung easterlies. At nagpaulan rin sa buong Luzon, ibang party po ng Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, sa may southern portion, sa may Celebes Sea, may dumaan pong mahinang shallow LPA, yung kanyang traffic, bigyan rin po mga paulan na nag-cause din ng mga flooding sa mga low-lying areas. At sa kanluran ng Palawan, may nag-form na LPA97W. At sa latest ating CraftSat na yun, nandyan pa rin po siya, but unti-unti na po siyang nalulusaw habang papalapit po sa may dalampasigan po ng katimugang Vietnam. So, kanyang traffic po ay nakaka-affecto po sa coastal waters po ng Vietnam. At nandyan pa rin po ang easterlies. At nakikita po natin, nagbibigay pa rin mga maulap na papuwirin at mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At dito rin po sa may Mindoro, Marinduque, Romblon at Silangan Kabisayaan at Silangan Bagay po ng Surigao provinces. Ang Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao ay may mga localized thunderstorms pa rin magaganap. At noong linggo, nung pagbalik natin dito sa Naga, pasalamat tayo na medyo wala naman masyadong ulan. Okay? Although umulan sa ibang areas ng Bicol, okay naman po ang panahon, although makulimlim at may dumaan ding maliit na rain showers. At so far, nandito ulit tayo. At huwag kayong mag-worry. Pag wala po tayo, kahit nasa bakasyon tayo, may mga ulan dyan, may mga threat na mga wala po yan, okay? At sinigurado natin na walang papalapit na system sa ating bansa. But so far na yun, pagbabalik natin, mayroon pong kumikindat-kindat sa Pasifiko by next week. Okay? Babantayin po natin, ibabanggit po natin yan mamaya-maya lamang. Unahin natin itong panibagong LPA 98W. At sa mga oras na ito, habang tayo nagsasalita, ay medyo na humihina po yung kanyang kaulapan, yung kanyang circulation ay medyo nagdi-dissipate. At base sa forecast, ito po ay magiging trough na lamang at dadaan po dito sa may katimugan bahagi po ng Mindanao sa may Celebes Sea. So magbibigay po ito ng mga rain showers and thunderstorms sa may katimugang Mindanao at offshore areas po ng Bangsamoro. Okay? Kaya si 98W ay mababa po ang chance na maging bagyo po ito. Now, ito po yung frontal system na yon sa may south. Meron po tayong frontal system dito sa southeast of Japan. Hindi naman po ito ibang weather system po ito sa subtropics. Kaya kanyang pagkilos sa ipatungong silangan. At ito rin po ang magiging hope natin pagdating po, halimbawa may magkaroon ng bagyo, kailangan natin itong mga frontal system kasi ito po ang magsisira po sa ridge at mag-pave way po para kumbaga magbigay ng daan po sa mga future storms para siya po ay umakyat at mag-recurve. Hindi na po makaka-affecto sa ating bansa. But in other way, kapag lumakas naman po ang amihan, expect na naman po natin ang possible landfall sa ating bansa itong mga tropical cyclones. So hopefully, hindi po mangyari po ito. So ito po yung fast animation. So nakita po ninyo itong si LPA98W ay nilulusaw. Ito rin po si 97W. At easterlies pa rin sa may silangan bagay po ng ating bansa. Ito yung frontal system.
Now, sa ating zoom in satellite animation mula sa UMETSAT ng windy.com, makikita po natin dito mga cloudiness, thunderstorms, line of thunderstorms. Dulot po yan ng easterlies kasi yung easterlies po, pag ganito yung hangin. Okay? So, nagbibigay po dyan mga ulan sa bahagi na yan ng Luzon. At pwede pa rin yan mag-penetrate dito sa may kanlukan bahagi po ng Luzon dahil po sa umiiral ng La Nina. Okay, it's all La Nina, kaya medyo malakas po yung mga ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa na usually ang kanlukan bahagi po ng Luzon, Palawan, pagdating ng November hanggang Marso ay dry season na po yan sa kanila. But pag meron pong La Nina, extended po yan. May mga ulan pa rin tayong maranasan sa buwan ng November hanggang Disyembre. Okay? So, ito yung rainfall accumulation forecast hanggang Huwebes. So, inaasahan po natin ang mga rains and thunderstorms pa rin dito sa may silangang bahagi po ng ating bansa at iba't ibang bahagi po ng Kabisayaan, Sulu Archipelago at dito po sa may Mindanao. At pagdating naman po natin ng wind at pressure forecast ay medyo mananatili pa rin ang hangin silanganin hanggang sa araw po ng Miyerkules at Huwebes. Base po sa pinaka-latest European model output. Okay? At nakikita po natin dito, may konting surge ng amihan sa may dalampasigan po ng katimugang China at kanluran bahagi po ng Batanes Papuan Group. So, dito lamang po yan sa may area po ng Taiwan. Ang epekto po ng amihan, patuloy pa rin na magpe-prevail po itong hanging silanganin dahil po pag medyo malakas po ang La Nina, nasa moderate levels po tayo na yun, okay? Kaya nandyan pa rin po ang hanging silanganin, medyo mainit pa rin panahon, although kahit umuulan, medyo lalamig ng bagya, but in the morning still mainit pa rin tayo. Umabot ng 41, 42 degrees ang ating heat index o yung temperatura na nafe-feel po ng ating katawan. Kaya medyo maalinsangan pa rin ang nafe-feel natin as of this time. Now, forecast for 7 to 10 days o yung ikapito hanggang 10 araw na forecast ay babanggitin na natin dahil po meron pong namumuong potential na bagyo. So, i-forward natin sa Monday, November 28. So, yan po. Meron dito ang aktibong LPA na na-detect ang European model. At ito po ay kumikilos patungo po dito sa may area po ng Palau. Pagdating po ng Martes, November 29, ito po ay inaasahan pong papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging tropical depression. At sa early morning po ng November 30, Wednesday, ito po ay lalapit na po sa may silangang Mindanao. At posibleng tropical depression po siya. At pagdating po ng tanghali ng November 30, landfall kagad sa may Surigao provinces o sa may Caraga region. So, itong forecast na ito ay mananatili pong mababa. Gayun din po, although ang European model ay still tropical depression ang kanyang lakas, ang American model ay medyo aggressive. Yan po ang Monday niya, November 20. Yan po ang Monday niya, November 28. November 29 o Martes, ito po ay magiging isang tropical depression. Wednesday, noon tayo magiging isa na po siyang tropical storm or severe tropical storm habang ito po ay papalapit po sa may Caraga at Eastern Visayas. At pagdating po ng gabi ng November 30, ito po ay papalapit na po sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao bilang isang severe tropical storm or tropical storm. So, it depends. Okay, so, ang pagkakaiba po ng dalawang model, ang ECMWF ay mahina, LPA or tropical depression, samantalang American model, patuloy po rin ang pagiging aggressiveness niya at medyo tropical storm siya or severe tropical storm. So, we will keep you updated. Hindi pa po ito sure kasi ang forecast of 7 to 10 days ay mananatili pong 0 to 20% probability. So, marami pang pagbabago. I-pray natin na ito po ay mag-recurve, umakyat
tumingala patungo po sa may karagatan lang po sa may south of Japan at wag na po magbigay ng problema po sa ating bansa. Okay? So, we will monitor that. Pagdating natin sa Miyerkules, mayroon tayong update sa potential na formation itong LPA base po sa dalawang reliable computer models. Ito ulit si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/Mr. Typhoon or at Mr. Typhoon sa YouTube channel. At sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or Facebook.com/Mr. Typhoon para updated po kayo sa ating latest videos. As well as huwag niyong kalimutan i-click ang ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. So again, it's good to be back. Babalik ulit tayo. It's good to be back. And we'll see you again in the next few days. Good night to all and maraming salamat po sa pagpanood. At maraming salamat po sa pagpanood. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.